Mabuhay ang Philippine National Police! Ay, correction pala, correction. Mabuhay ang hindi sip-tip na EFP! Mabuhay ang hindi sip-tip na EFP! Maingay! Dapat marinig nila! Dahil sila patasan natin! Mabuhay ang hindi sip-tip na EFP! Mabuhay ang hindi sip-tip na PNP! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang ating People's Initiative! Salamat mga kaibigan! Ang intro ko, ang Armed Forces of the Philippines. Dahil sila ang inaasahan natin tumingin sa nangyayari sa ating bansa. Hinahayaan nila ang ating kinabukasan ng ating mga apo. Armed Forces of the Philippines, nananawagan kami na alam ko na hindi kayo bigyan bulan. Nakikita nyo. Pero anong ginagawa nyo? Hindi ibig ko sabihin na magkukutita kayo. Manawagan kayo. Sumaluto ka kibangan. Sumaluto ka kibangan. Ay, di ba? Hindi kasi sasaluto siya, Mr. President. Ang ating taong bayan nagagalit na dahil naubos na ang kaban ng bayan. Sabi nga ni kanina ni Police Colonel Galang retired, yung withholding tax, yung withholding tax ng Philippine National Police at ng Armed Forces na inyong binabantayan na kayo ang unang ninanakawan. Pero alam ko, pero alam ko mga kaibigan, ayaw nyo sana, kaya lang baka matransfer kayo. Alam niyo mga kaibigan, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, naranahan ko na yan nung nilaman ng contract sa Zambales, si Governor Magsaysay, dalang beses ako nireport sa Presidente. Tinawagan ako ng Division Commander, bakit mo pinagdudahan si Governor Magsaysay ng sumusuporta sa MP? Siyempre, inabaliktad. So, sabi ni General Gomez, sir, baka binabaliktad lang. Ano? So, mga kababayan, kayo mga Philippine National Police at saka Armed Forces of the Philippines, hindi naman kayo papatayan Kayo lang ay i-relieve sa posisyon. Tama hindi? Bakit natatakot kayo sa posisyon? Ano ba hinahanap nyo sa posisyon? May pera ba dyan? May pera? May sweldo na tayo. Ano ba hinahanap yung pera? Hindi nyo matadala sa ukayan. Alam nyo, pag-uusapan ating mga kaibigan, ganito. Kasi puro corruption nangyari sa bansa. Ito sa akin ngayong kaibigan, direktamente titirahin ko ang dapat titirahin natin. Kasi para magising sila sa katotohanan, bigyan sila bawal na magburay. Ha? Kayo na yung pagmura. Okay, ganito mga kababayan. Inuubos ko ang boses ko para marinig tayo sa buong mundo na ang ating bansang Pilipinas, the worst, pinakamatindi ng ating bansa. Alam nyo mga kababayan, tatlo lang gusto ko mangyari sa buhay ko bago ako mamatay, bago ako ilibing. Tatlo lang gusto ko mangyari bago ako mamatay. Nakita ko ang pagbabago. Una, yung corruption. Yung corruption, bago ako mamatay, dapat mawala na yan. Kaya bago ako mamatay, bigay ng Diyos, mawala ng corruption. Pwede ba yan? Pwede! Okay. Pangalawa, communism, yung komunista. Yung komunista, number one mong kalaban yan. By Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines. Bakit hindi nyo ubusin mga MPA? Pero sabi na, ubus na MPA. Sabi ko nga sa inyo, ang NPA sa Pilipinas ay hindi yan mauubos, hindi yan matatapos. Ilan years? 75 years? 100 years? How many years?
hindi matatapos ang NPA kung may korupsyon sa bansang Pilipinas dahil may issue sila. Tama. Ako mismo, karanasan ko yan. Magmula second lieutenant ako bago hanggang nag-retired ako, ang trabaho ko sa ground, hinahanap ko ang mga sinungaling, ang mga NPA, yung mga makabayan black na yan. Ang titindi nila, ang kakapal ng mukha, napakasinungaling, yan makabayan black. Pero nakatanggap ng balita, may credibilidad pa ba ang mga makabayan black? Tumanggap. Oy, Philippine National Police, Armed Forces, bakit hindi nyo tingnan ninyo? Mayroon na ba kayong report doon? Pero kung may report man kayo, pagdating doon sa mesa ni Presidente, ibabasura lang yun. Bakit? Kasangga nila eh. Kasangga ng Pangulo yung NPA. Tingnan mo ha. Kaya may kasabihan tayo mga ang mas matalino daw si Pangulong Marcos Jr. Mas matalino siya. Nagulat na ako bakit mas matalino ang Junior eh. Nasapawan pa yung talino ng kanyang ama, ni Senior. Bakit matalino? Kawalang yan daw. Bakit siya matalino? Dahil lahat ng kalaban ng ama niya ay kakampi niya. Tama hindi? Tama hindi? Tama. NPA, Liberal Party, Ilawan, mga kaparian, kakampi niya o sino pa, may dagdag pa, Pinklawan pa. Tingnan nyo. Kaya magaling nga din si Pangulong Marcos sa kagaguhan. Ha? Ang pangatlo kung gustong mangyari bago ako pumanaw sa ibabaw ng mundo, ang bangat na presidente ay dapat matanggal. Pwede ba natin tagalin? Pwede! Bayan. Yun ang pangarap ko, matanggal si Pangulong Marcos na siya ang nagpahirap sa ating bansang Pilipinas. Ang kasabwat niya nung sa Philippine National Police, si General Torre. Ay, General Torre! Ayan na. Direktahan tayo, hindi pwede tayo paligoy-ligoy. Alam niyo mga kaibigan, Ayan na, ayan na. marami nagsubaybay sa akin na intelligence. Mayroong mga kalis, sir. Nagsusubaybay ako, sir. Pulis at saka sundalo yun. Sir, sige, gamparan nyo lang trabaho yun. Nasa inyo na ko i-implement nyo. Para basta ang akin lang, ang ginagawa ko para sa ating mga apo sa apo. Kung hindi naman natin maramdaman ito, I'm sure, very sure, ang ating mga apo sa apo ay mararanasan nila ito. Mararanasan. Sabi nga ng economic specialist, 68 years, anim na po, 8 taon bago tayo makapagtay sa Singapore. 68 years siya. Ang sabi pa, kung magdi-deliver talaga ng tama ang gobyerno natin, paano kung hindi katulad nito? Ay 1,000 years. Tayo ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Okay. Naalala ko pala si Pangulong Digong. Mayroon akong picture na nag-usap kami noong December. Ang ibinulong niya sa akin, kayo na ang pag-as ng bayan. Dahil ang sinasabi niya, naramdaman niya na siguro maaari may intelligence pa sa loob na papunta talaga tayo sa kumunoy. Kaya kailangan mapalitan ang Pangulong Marcos. Sa pamamagitan ng taong bayan, kumilos tayo. Dahil ang ating presidente, alam naman natin na drug addict ang ating presidente. Wala sa katinuan. Alam niyo may mga addict, wala sa katinuan yan. Ang nasakla pa ito, yung mga ikasiko dito, ano yun, ikasiko dito? Andres Bisaya. Tingnan nyo mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang mga Andres Bisaya, pag sinabi ng babae, magluto ka, luto yan. Magsaing ka, saing pa rin. Maglaba ka. Pero sa totoo lang, nakaranas ako niya na, ito ay kwento ko sa inyo para maramdaman nyo ang ordinaryo lang ito na Andres Bisaya. Ordinaryo lang ito na Andres Bisaya. Bumisita ako sa isang detachment.
ang hari-hari doon, yung asawa. Eh, hindi naman naka-uniform yung asawa.